Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ko'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo ligapin. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo na may laging suma inyong lahat. At sumainyo Mga ginigiliw ko mga kapatid, ang banal na pagdiriwang natin ay ating paggunita sa kapistahan ni San Bartolome, isa sa 12 alagad ni Kristo, kaibigan ni Felipe. At yan din ang taong nagsabi, meron bang mabuting manggagaling sa Galilea o sa Nazareth? Meron bang mabuting manggagaling sa lugar ng ating Panginoon? Kaya naman mga kapatid, tayo dumulog ngayon upang tayo ay kumilala, lumapit, dumulog, sumangguni sa ating mahal na Panginoon upang mailapit din natin ang ating sarili at kapwa sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome. Sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaniningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas na mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao.
mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Guro, anak na butihin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo'y Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Felipe kay Nathaniel, at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tignan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Na makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nasabi lang ni Jesus na nakita niya si Nathaniel o si Bartolome sa ilalim ng puno ng igos, nagbumaligtad na ang Israelitang hindi magdaraya. Mga kapatid, walang masamang tinapay kay Kristo. Batid natin na sa kanyang unang pakikipagtagpo kay Bartolome o kay Nathaniel, ipinamalas lamang ni Jesus ang kanyang malalim na pagkakilala sa ating mga katauhan. Nathaniel, hindi magdaraya. Nagsasabi lang siya ng kanyang saloobin. He is brutally frank. And that's why even in his martyrdom, he is brutally flayed. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Binalatan po siya ng buhay. Yan, binalatan ng buhay. Ganon din naman, mga kapatid, na si Nathaniel o si Bartolome na ay binagdiriwang natin ang kanyang kapistahan sa araw na ito, ay isa sa mga pangunahing apostoles ni Kristo. Pero tingnan natin itong magandang pagtatagpo. Kahapon sa ating ebanghelyo, nagkaroon din ng pagtatagpo itong si Simon na anak ni Jonas, na later on, tatawagin ni Jesus na Pedro o ang bato. Ito namang kausap ni Simon Pedro kahapon ay si Jesus na taga Nazaret, na tatawaging Kristo. Nazaret, nakikilala ang tao sa kanyang pinanggalingan. Nakikilala siya dahil sa liping kanyang pinagmulan. Kahapon nakilala si Jesus dahil sa kanyang katawagan o isang ministeryo na nakaugnay sa kanyang katawagan o titulo bilang Kristo, tagapagligtas. Sa ating ebanghelyo ngayon, nabanggit ulit ang salitang Nazaret, nabanggit ang pinanggalingan ni Jesus. At ito sa mga lahat ng bagay ay nasusulat noon na tatawagin siyang Nazareno. Yan. Nagkaroon ng propesiya na itong si Jesus kasama kanyang inang si Maria mula sa lipi ni Haring David ay uuwi sa Nazaret. Mananatili sa Nazaret, kaya ang tatawagin siyang Nazareno. At yung pagtawag sa kanya dahil sa kanyang lugar na pinanggalingan. Pero kay Bartolome, kay Nathaniel, ang kanyang pagsasabing, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Isang munting bayan, isang sityo o isang barangay doon sa Israel.
napakamunti. Sabi nga ni Nathaniel, may mabuti ba manggagaling? Is there great things comes from Nazareth? Are there great things that comes from Nazareth? Good things that comes from Nazareth? Hindi natin siya masisisi. Bakit? Sa karamihan kasi mga kapatid ng mga tao sa Nazareth, napakalit lamang itong bayan para magbunga ito ng isang dakila o isang mabuting tao. Pero hindi rin lingid sa ating lahat na itong si Nathaniel o Bartolome, mga kapatid, ay isang tunay na nag-aaral pa lang noon. Estudyante pa lang siya. Kaya nga nasa sa ilalim ng puno ng igos. Ang tatanong kayo, bakit nakita ni Jesus sa ilalim ng puno ng igos itong si Bartolome? Mga kapatid, may 2 lugar lang nag-aaral ang mga estudyante noon. Ang mga pariseo, ang mga eskriba. Kung sinabi ni Jesus, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, ibig sabihin, nakita niya si Nathaniel na may kasama estudyante na nakikinig sa mga eskriba at pariseo o sa isang guro o marahil sa kanya. Nagtuturo si Jesus hindi lamang sa ilang lugar, nagtuturo niya sa ilalim ng puno ng igos. Why? Because the fig tree has luscious of greenery. Kailangan doon siya, doon ang mga estudyante, doon sila para malilim. Wala namang eskwelahan noon eh. Wala namang classroom noon. So yun ang ibig sabihin. Lugar. Nazareth, isang lugar. Walang mabuti manggagaling sa Nazareth. Pero ito rin yung pagtatagpo ni Bartolome at ni Jesus na kung saan sinabi ni Jesus, kay Bartolome, nakita kita. Ibig sabihin, isa ka sa nakikinig sa akin. Christ take notice of Bartholomew. He took notice of him because he wants to learn. Christ took notice of Bartholomew because he is a student of the Word. At dahil doon, tinanggap siya ni Jesus right there and then. Kapatid, gusto mo bang matuto? Ang ibig sabihin ng Diyos sa atin ngayon, bukas ang pintuan ng Panginoon sa mga nais matuto sa Kanyang salita. Mga ginigilig ko mga kapatid, ang kwento ng pagtatagpo ni Nathaniel, ni Bartolomeo at ni Jesus ay isang aral na gabay sa ating lahat. Is there something good that comes from Nazareth? He is now face to face with the Nazarene. He is now face to face with the Nazareno. At alam natin mga kapatid, ang pagiging Nazareno ni Jesus ay hindi lamang batid natin sa lugar pinanggalingan, kundi ang kalooban ng kabutihan. Kaya naman, sa gusto mong matuto kay Jesus, makinig ka. Hindi naman hapon ng Espiritu Santo at ang Ama, ito ang bugtong ko anak na ulubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Ang salita ng Diyos na makinig sa kanyang anak ay ibig sabihin nito, matuto ka sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala. Binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso at sa ating pagdalangin ang ating tutugon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan, naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol.
ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong mga pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ang ibig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Minirahan mo sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo. Nagbibigay ng iyong Ito'y Espiritu. para lamang sa'yo, kalwalhatian. Patuloy kayo manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aman naming lumikha ang kapistahan ngayon ni San Apostol San Bartolome. Tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupulit pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Aman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw, ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap ng pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga pastol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunan ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanan mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Bartolome at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob.
Magayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo. Magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all, my dear sisters, my dear brothers. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid, naritong ating Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi at tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria,
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Langin tayo. Ama naming mapagmahal ngayong kapistahan ni San Bartolome, aming pinagsaluan ng haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroan ng ligayang lubos sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiribang humay tayo taglay ang biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba